hindi mo binibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kapatid mo. Kaya ngayon mamili ka. Papakawalan ko yung kapatid mo tapos ibibigay mo sa akin ang mahiwagang sombrero. Or, hindi mo na lang ibibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pero kikitilin ko ang buhay ng nag-iisa mong kapatid. Ate, wag! Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pasensyahan na lang tayo at papatayin ko na ang nag-iisang kapatid mo mismo sa harapan mo. Isa, 2, 3. Bitawan mo nga ako? Sino ka ba, ha? Hindi ba talaga ako nakikilala? Pinagsasabi mo, hindi nga kita kilala. Maalala pa kaya? Ma, ako po yung bunso niyong anak. Hi, Pogi. Lo, krung-krung ka ba? Anyari doon? Pinagsasabi nun? Di mo ba ako type? Bating siguro yun. OMG! Tsura nito. Ang cute naman. Bawal galawin yan kung hindi rin naman bibilhin. Excuse me, mukha ba akong walang pambili? FYI ang dami kong pera at ang ganda-ganda pa ng bag ko. Sus, para kanino ba yan? Para sa anak mo? Wala pa akong anak. Para sa akin to. Sa akin. Seryoso ka? Hindi yan bagay sa'yo. Pakilapag na yan dyan. Sama nito. Kala mo naman kagandahan. Mas maganda ako sa'yo, te. Mas maganda ako sa'yo. Tsura nito. Oy, miss. Saan ang bagay sa akin dito? Ito ba? Or ito? Ma'am? Ma'am, para po ba para po ba talaga sa inyo? Para po ba talaga sa inyo 'yan? O ba't ganyan ka makatingin sa akin? Hindi ko to nanakawin. Ay, ma'am, bagay na bagay po sa inyo pareho yan, ma'am. Opo. Bibilihin ko tong 2 to. Bagay na bagay ito sa akin. Oh my God, bar! Ang ganda naman ng bar na to. May ID ba kayo? Huy! Alam ko naman na mukha pa akong 14, pero nasa tamang edad na ako. Alam ko naman ho na hindi na kayo bata. Ayan, gusto ko lang ho talagang malaman kung magbabarba talaga kayo? Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Excuse me po, Manong Guard. May nakita po ba kayong... okay na po, nakita ko na. Nandito lang pala kayo. Kanina pa kami hanap sa inyo. Nandito lang po pala kayo. Saan po ba kayo nagsisipunta? What? Kilala ba kita? Sino ka ba? Halingan muna kayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako.
Sino ka ba, ha? Kung saan pa kami nagpunta para lang mahanap kayo. Pero nandito lang pala kayo. Hindi niyo po alam kung gaano kami natakot at nag-alala sa inyo. Hindi niyo ba talaga ako nakikilala? Pinagsasabi mo, hindi nga kita kilala. Maalala pa kaya? Ma, ako po yung bunso niyong anak. Ano? Anong bunsong anak? Nahihibang ka na ba? Tingnan mo nga yung itsura ko at saka itsura mo. Halos magkasing edad lang tayo, miss. Pero ang pinagkaibahan lang, mas maganda nga lang ako sa'yo. Kaya ano pinagsasabi mo? Bunsong anak? Ew! Excuse me, wala pa akong anak. May sakit ho kasi kayong Alzheimer's. At yung suot ninyo, hindi na po akma sa kung anong edad ninyo. Ay, wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, te. Kanina, sinasabi mong bunsong anak kita. Tapos ngayon, ang napuntirya mo yung suot ko? Anong problema sa suot ko tsaka sa buhok ko? Palibhasa kasi naiingit ka kasi yung suot mo tsaka yung buhok mo hindi napapanahon. O ito salamin. O ano ma? Malinaw na ba sa inyo na 85 years old na kayo? Ma naman kasi, kapag bukas po yung pinto, huwag kasi kayong agad-agad umalis. Kung saan-saan pa kayo pumupunta. Paano kung hindi namin kayo nakita, nahanap? Diba? Paano kung napahamak na kayo? Ma naman, ayoko pa mawala ng ina. Please naman, makinig naman kayo sa amin. Halina kayo, umuwi na tayo. Yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Para sa inyong mga kabataan, sino nga ba ang dapat manalo ngayong halalan? Ang taong laki sa hirap o ang taong laki sa yaman? Ako na. For me, mas karapat dapat manalo ang mga mayayaman dahil imposibleng maging korap sila. Diba? To be honest, yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Ikaw naman, Team Green. For me, mas karapat dapat pong manalo sa halalan yung taong laki po sa hirap dahil naniniwala po ako na doon magmumula ang sipat siya na kailangan po ng mga taong salat sa buhay. Sa katunayan, ang mahihirap, kaya lang naman sila sumusuong sa pagpupolitiko dahil sa kagustuhan nilang maipagtanggol ang kapwa nilang mahihirap. At sa sinasabi mong korupsyon, sanay kami sa buhay na walang-wala. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Kaya kung sinasabi mong korap ang taong sanay sa hirap, I think nagkakamali ka doon. Ngayon ay mayroon na kayong desisyon kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang inyong iboboto. Basta ha, Team Red tayo, number one sa balota. O ayan, pisti. Pisting niya uwa. O, number one sa balota, iboto nyo ha? Iboto nyo talaga number one sa balota.
Ako lang ang iboboto nyo, ha? Ako lang, okay? Ito, number 1 sa balota. Madam, siguradong panalo na to. Okay na to. Ay naku, Yaya, alam mo, ako lang dapat ang manalo at hindi yung A lang yun. Ayokong mapahiya doon sa babaeng yun, no? Speaking, madam, oh. Ayan siya, oh. Number 2 po. Number 2 po sa balota. Salamat. Alam nyo, manalo man o matalo, itutuloy ko pa rin yung yearly fundraising dito sa lugar na to. Uy, halang, may nalulunod, madam! Madam, may nalulunod! Kuya, pakiahon dito, bilis. Please, lumayo-layo muna po tayo. Parang awan nyo na. Para magawa ko po yung CPR. Yaya, tumawag ka ngayon ng ambulansya. Bilisan mo. Bigla-bigla talaga tong babaeng to eh.